Si Gretchen Barreto ay isa sa mga pinakamatunog na pangalan sa industriya ng aliwan, hindi lang dahil sa kanyang ganda at karisma na hindi kumukupas, kundi dahil na rin sa mga lalaking dumaan sa kanyang buhay. Sino-sino ang mga lalaki sa buhay ni Gretchen Barreto? Si Gretchen Barreto ay isang kilalang Pilipinang actress, socialite at miyembro ng prominenteng Barreto family na matagal nang nasa industriya ng showbiz, kilala hindi lang sa kanyang mga pelikula at teleserye, kundi pati na rin sa mga controversial na usapin sa love life at public image. Kaya narito ang mga lalaki sa buhay ni Gretchen Barreto. Number 1. Aga Mulak, late 1980s. Noong nagsisimula pa lamang si Gretchen sa showbiz, agad siyang naiugnay kay Aga Mulak, isa sa pinakasikat na aktor ng panahong iyon. Ayon kay Gretchen, isa lamang itong simpleng teenage romance, walang opisyal na relasyon at masasabing puppy love lang. Gayunman, naging usap-usapan sila sa showbiz dahil madalas daw silang makitang magkasama sa mga events at tapings. Ang ugnayan nila ay hindi nagtagal at hindi umabot sa seryosong relasyon. Number 2, Joey Loizaga, early 1990s to early 2000s. Si Joey Loizaga, anak ng basketball legend na si Carlos Loizaga at isang PBA player, ang itinuturing na unang seryosong boyfriend ni Gretchen. Naging magkasintahan sila ng halos isang dekada at ayon sa ilang ulat, umabot pa ito sa pagiging live-in partners. Ikinuwento pa ni Gretchen sa ilang panayam na madalas siyang manood ng mga laro ni Joey habang nasa Team Ginebra ito at naging bahagi siya ng basketball scene bilang muse. Bagamat tahimik ang kanilang relasyon sa media, may ilang chismis na nagsasabing naging komplikado ito dahil sa karera ni Gretchen at issue ng selos. Bong Revilla, mid-1990s. Naging controversial ang di umano'y 4 na buwang relasyon ni na Gretchen at Bong Revilla matapos ang kanilang pagtatambal sa pelikulang Ako ang Katarungan. Sa panahong iyon, kasal na si Bong kay Lani Mercado at may 3 na silang anak, habang si Gretchen naman ay nasa relasyon pa kay Joey Loizaga. Ayon sa mga ulat, naging malapit sila sa set ng pelikula at doon nagsimula ang kanilang ugnayan. Nang matapos ito, humingi raw ng tawad si Gretchen kay Lani at tinanggap naman ito. Nanatili raw silang magkaibigan ni Bong kahit natapos ang issue, ngunit ang affair na ito ay isa sa mga tumatak na eskandalo sa kanyang buhay pag-ibig. Number 4, Tony Boy Cojuangco, mid-90s to present. Ang pinakamatagal at pinakatanyag na relasyon ni Gretchen ay kay Tony Boy Cojuangco, isang negosyante at miyembro ng prominenteng Cojuangco clan. Magka-live-in na sila simula pa noong mid-1990s at nagkaanak ng isang babae na si Dominique. Bagamat hindi sila legal na ikinasal, dahil kasal pa rin si Tony Boy sa kanyang unang asawa, itinuring nila ang isa't isa bilang tunay na partner. Sa kabila ng ilang issue at intrigang lumutang lalo na ang mga chismis ng third party, nanatili silang magkasama sa paglipas ng mga taon. Maraming beses na ring naipakitang handang ipaglaban ni Gretchen ang relasyon nila sa harap ng media at publiko. Number 5, John Estrada, 2007. Noong taong 2007, naging laman ng mga balita si Gretchen at aktor na si John Estrada matapos lumabas ang isang litrato kung saan kitang-kitang naghahalikan sila sa isang birthday party ni Rufa May Quinto. Tinawag ito ng publiko bilang kiss scandal at agad na naging viral. Aminado si John na nangyari nga ito pero iginiit niyang pareho silang lasing at wala siyang intensyong saktan ng sinuman. Pinayuhan din niya ang publiko na huwag husgahan si Gretchen dahil mabuti raw itong tao. Si Gretchen naman ay piniling manahimik sa issue lalo't nasa matagal ng relasyon siya noon kay Tony Boy Cojuangco. Agad din silang lumipad pa Amerika para sa isang medical na operasyon ni Tony Boy na siyang nagpatahimik sa issue. Number 6, Dodi Puno, year 2008. Isang taon matapos ang issue kay John, lumabas naman ang balita tungkol kay Dodi Puno, Executive Director ng DPWH Road Users Tax Board at kapatid ng mga prominenteng personalidad gaya ni na Ronaldo at Dong Puno. Ayon sa mga chismis, ilang beses daw silang nakitang magkasama ni Gretchen sa mga salo-salo at events at sinasabing inalok pa raw niya ito ng kasal. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa kampo ni Gretchen, may mga usap-usapang seryoso raw si Dodi sa panliligaw at tila interesado si Gretchen dahil sa kagustuhang maranasan ang kasal. Sa huli, hindi rin natuloy ang anumang plano at nanatiling chismis lang ang lahat. Number 7, Ricky Yabot, 2008. Ilang buwan lang ang lumipas, muling naging sentro ng intriga si Gretchen matapos makita siyang kahalikan si Ricky Yabot sa isang bar sa Makati. Si Ricky ay kapatid ni Denise Yabot, ang legal na asawa ni Tony Boy Cojuangco, kaya naging mas sensitibo ang issue.
Mas naging komplikado ang sitwasyon nang mapansin ng media ang tensyon sa isang birthday party ni Senator Jinggoy Estrada kung saan naroon si Sita Revilla Yabot, dating asawa ni Ricky, na umano'y lumapit kay Tony Boy habang umiiyak at nagsusumbong tungkol sa nangyari. May mga saksi raw na nagsabing may naganap na komprontasyon, ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin sina Gretchen at Tony Boy bilang magpartner. Number 8, Atong Ang 2019 present. Mula 2019, paulit-ulit na naiugnay si Gretchen kay Atong Ang, isang kilalang negosyante sa larangan ng sabong at kasino. Nagsimula ang lahat sa mga viral photos at videos kung saan makikita silang magkahawak kamay sa eroplano, magkatabi habang natutulog at magkasama sa sabungan events. Pinabulaanan ni Atong ang mga haka-haka at iginiit na magkaibigan at business partners lamang sila at pareho nilang sinabing walang romantic involvement. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil ang usap-usapan, lalo na nang makita silang magkasamang lumahok bilang principal sponsors sa isang kasal nitong 2024 at sa sabong events kung saan tinawag pa si Gretchen bilang Lady Tiger. Kahit pa may mga intriga, nananatili ang kanilang pahayag na magkaibigan lang sila. Sa kabila ng lahat ng intriga, kontrobersya at chismis na bumalot sa kanilang mga pangalan, sina Atong Ang at Gretchen Barreto ay nananatiling matatag sa kanilang mundo, si Atong bilang isang maimpluwensyang negosyante at si Gretchen bilang isang hindi matitinag na personalidad sa showbiz at high society. Bagamat maraming beses silang naipit sa issue mula sa mga relasyon hanggang sa kontrobersyal na pagkawala ng mga sabongero, pareho nilang piniling manahimik, umiwas sa gulo at patuloy na itaguyod ang imahe nilang gusto nilang panatilihin. Sa isang ulat noong Hulyo 8, 2025, nabanggit ang pangalan ni Chavit Singson, Gretchen Barreto at Atong Ang, tatlong kilalang personalidad sa larangan ng negosyo at showbiz na umano'y palaging magkakasama sa ilang aktibidad, lalo na sa mga sabungan. Ngunit agad ring nilinaw ng ulat na walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa kaso ng mga nawawalang sabungero. But I don't think kasama sa mga nangyayari si Gretchen, although magkasama sila palagi. Kung may mga nasabi man si Atong, hindi niya sasabihin kay Gretchen, especially ang mga bagay na yan tungkol sa problema sa sabungan. Although kasosyo siya sa sabungan, sabi ni Chavit Singson, dagdag pa niya, Yes, I believe na investor lang si Gretchen. Samantala, sina Chavit at Gretchen ay kapwa na mumuhunan at konektado sa ilang social events at negosyo kasama si Ang. Walang direktang akusasyon, ngunit dahil sa taas ng kanilang impluensya, marami ang nagtatanong kung bakit tila untouchable ang mga personalidad na ito. Ito ay hindi simpleng chismis. Sa isang kaso ng malawakang pagkawala na kinasangkutan ng higit 30 katao, mahalagang linawin na hindi lamang mga ordinaryong mamamayan ang apektado. Ito ay kaso ng sistematikong pagkawala ng mga tao sa ilalim ng isang industriya na minsang itinuturing na legal at pinangungunahan ng mga kilalang negosyante at personalidad. Sa huli, nananatiling misteryo ang kinahinatnan ng mga nawawalang sabongero. Pero isang bagay ang tiyak, ang katotohanan ay hindi pwedeng itago habang buhay. At kung hindi man ngayon ang panahon ng hustisya, darating din ang araw ng paniningil. Sa iyong palagay, ang bangungot ba ng sabongero ay magiging alaala na lamang o magiging simula ng bagong hustisya? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.